This is the last chapter actually ng Councils of Stewardship. So, congrats po at natapos na. Hopefully, matapos natin ngayon sa lilig ng Holy Spirit. Kung hindi man, ay tatapusin sa susunod. So, chapter 68 ng Councils of Stewardship. Pero bago tayo pumunta dito, meron na akong gusto i-promote na pabiling ko din mga kapatid. Dalawang pabiling ko na gusto kong i-promote. Number one, si Brother RJ po ay meron maliit na ministry din everyday, online ministry. So every 8:30 in the morning, araw-araw. Ito po ay pinamagatan kong Real Talk with Jesus. So tuwing umaga. At nire-replay naman sa gabi. So dati ay alas 7 ako nag-live. Pero pinahiwatig ng Panginoon sa akin na dapat unahin ko ang aking mga anak ko yan. Kasi yun ang time na dapat ihatid ko sila sa school. So sa panahon ngayon, ay inisip ko, Lord, ito naman pwede kong ibigay. Logically, mas maganda mag-live alas 7, di ba? Kasi hindi pa busy mga tao, alas 6. Pero, ang itinuturo sa amin sa seminary, ang tama naman talaga, ang una, kung ipinagdilig ko ng dapat ng pastor, kasi naman sa atin ay ang ating pamilya. Amen? So, maray, pag malaki ng mga anak ko, mas mga ako ng magandang schedule, alas 6 ng umaga. Pero for now, I just live it for God. Yun po ang aking pagbiling ko every day. So you can try to watch, no? Ang pamagat po niya ay Real Talk with Jesus. Ano nga yung title mga kapatid? Real Talk with Jesus. So you can try. Or natin yung pangalan ko, natin na lang kay Kuya Bobot. You can watch it from my name. Second ay ang paglilingkod na gusto ko i-promote na pangalawa, mayroon pong summer. Actually, kahapon lang ito nasabi sa akin. Ako po ay dapat mag-upgrade na yung summer. Tapos nag-apply na ako sa mission bilang manggagawa. So may nag-sponsor sa akin na ating institusyon, dapat mag-aaral ako ngayong summer. Pero, inisip ko naman ang aking mga anak, wala silang gagawin na yung summer. So kung wala silang gagawin, malamang sa malamang, sila yung nasa bahay at mag-internet. So hindi ko rin po yung ma-attend. Kaya sabi ko, Panginoon, sa halip na ako'y mag-aral, mag-missionary kami buong family ngayong summer. Amen? So, kahapon sinabihan ako, kailangan ng leaders. So ako po ay mag-lead ng canvassing work ngayong summer. Kaya, nais ko yung pumibitahan kung meron kayong kabataan na maaari mag-join sa ating ministry na ito. Ang canvassing work, mga kapatid, ay hindi po ito tungkol sa pagbibenta. Amen? Parang mahina ang comment yun. Ay, hindi ko mga kapatid. Ang canvassing work, hindi ito tungkol sa pagbibenta. Amen? Ang canvassing work ay tungkol ito sa pagiging missionary. Canvassing is a missionary work. So yung pagbibenta ay para lang maiwanan mo sila ng libro. Pero hindi mo sila maiwanan ng libro at hindi mo muna sila dinadalaw. Amen? Ay, natawag namin. Kaya ako ko yung bilid ng canvassing, sabi ko sa mga estudyante yung bilid ko, kasi pang-limang ko, pang-apat ko na yung bilid ko. Pag hindi bumili o bumili man yung nadalaw ninyo, nakatupay pa rin kayo, victorious pa rin. Kasi nadalaw mo, na ipanalangin mo, namitian mo, naging mabait ka sa kanya, bumili man o hindi, purihin ang Panginoon. Amen? So, ano ba si Kuya po ay matagal na nagkanda si dalawang mag-asawa. And I think, ang ating din po Kuya Romy. Kuya naman, kayo po ay nagkanda din. So, kaya nga siya ay ginagalan. So, canvassing is not about selling books. It's about visiting people, praying for people, and telling them about the love of God. At syempre, iiwan mo sila ng libro para pag umalis ka na, may magpapatuloy ng paglilingkod mo. Ginagawa mo pa ba yan, mga kapatid? Mayroon po ba sa inyong nagbibigay ng libro sa ibang tao? May kaibigan ka gusto mong makilala sa Kristo, hindi naman mo Bible study, pero binigyan mo ng grade to the mercy. Sino nakakapagbigyan ng grade to the mercy? Therefore, you are a preacher evangelist. Hindi lang
nagbebenta ang mga, hindi lang mga nagbebenta ang LE, kapag nagbibigay ka ng libro, dahil gusto mo maligtas yung tao, you are an LE. Amen? So lahat na hindi ko mga LE mga kapatid. Kaya ngayon sa amin, ipahintulog natin na yung ating mga anak ay maranasan nila yung kasayahan na maging missionary. Hindi lang po magbenta, kundi maging missionary sa pamamagitan ng pagdalaw at pag-iiwan ng mga libro sa tahanan ng mga tao. Okay mo kayo mga kapatid? So si Ate Jen, nagkag-member dito, kung gusto nyo ipa-join, siya po yung mentoro. At ako naman dito lang sa Tagaytay. So, idalangin natin, tawagan mo sa Ate Jen, kung gusto nyo ipa-join sa mentoro, o kung sa Tagaytay additional na, ay dyan lang po tayo sa mga. Kaya mo manalangin. Merong reward na doon sa mga wholehearted and unselfish workers who enter this field and also for those who contribute willingly for the support. Merong reward. Meron na reward mga kapatid yung pumasok sa trabaho na hindi pakasarili. So, ang pag-ministry, pwede mong gawin para sa sarili ka pangalaman. Hindi ko, pwede ka mag-ministry for the benefit of self. Dahil gusto mong makilala ng tao, o si Brother Arvin, nag-Bible study, nag-sermon, nagpupulbuto, palakpak. Is that selfless or selfish? Selfish. Pwede tayo magpagamit sa gawain for the glory of self, pero yung meron doon po mga reward ay yung mga unselfish, yung naglilingkod ka dahil naramdaman mo ang kabutihan ng Diyos at gusto mong iparamdam sa iba yung kabutihan ng Diyos. Amen? So, merong reward daw yung mga nakisapot sa unselfish na paglilingkod at nakibahagi sa field at sila po ay nag-sustain. So yung mga nakibahagi at nag-sustain, mayroong reward mga kapatid. Pero ito ang tanong, kaninong reward ito? Sa atin ba o kay Kristo? Para dahil ang tinig na reward namin ito mga kapatid. Sino ba ang nagtrabaho sa buhay natin? Bakit tayo nagpakabuti? Bakit tayo lumalapit kay Kristo? Sino talaga ang may gusto na magsimba kayo ngayon? Si Kristo o tayo? Kung ako lang, tayo po. Ang likas ko ay nalabat sa Diyos. Pero kung ako'y lumalapit sa Diyos, si Kristo yung gumagawa sa buhay ko. Kaya lumalapit ako sa Kanya. Amen? Pilipos 2:13, siya yung gumagawa. Lahat ng mabuting nagagawa natin, siya yung gumagawa. Tayo po ay nakikipag. Ang tawag dyan ay inaalaw lang natin ng Diyos. Para kaligtasan din. Ang kaligtasan po ba ay reward o regalo? Ako ay nag-speaker na sa PIC. Ang sinabi ko, ang kaligtasan o ang eternal life ay regalo at reward. Paano nangyari yun? Na ang kaligtasan ay regalo at reward. Ang kaligtasan, sino nagpatawag na para tayo maligtas? Si Jesus. Therefore, reward yun ni Kristo. Siya yung nagtrabaho. Yun yung kanyang pinagtrabahuhan. Pero kanino binigay? Sa atin. Amen? Kaya, eternal life, sabi sa Romans 6:23, is a gift. Regalo ng Panginoon sa atin, hindi natin pinagbayaran. Siya yung nagbayad, siya yung nagsumikap. Tatanggapin natin bilang kaloob. At yung ating mga pagsunod, hindi dagdag, kundi bunga ng ating pagtanggap sa pag-ibig ni Jesus. Amen po, mga kapatid. Ha? Sige na, gusto nyo sabihin, bilis ang reward. So, everyone is reward. Ano ba talaga yung reward ng langit, mga kapatid? Ano yung tunay na magiging number 1 na kasayahan sa langit? Alam niyo po, pag gusto mo lang pumunta sa langit kasi may mansions. Yes, siyempre may mansion. Pero sa palagay ko yung mansion,
Pag buong eternity nandun ka na, magsasawa ka din. Di ba? Magsasawa ka rin dun sa city of gold. Magsasawa ka rin dun sa lahat ng... If you are just there for heaven because of the mansions and makapunta sa iba't ibang planeta, that will later on fade. Ang tunay na kasayahan ng langit ay yung makilala mo at patuloy mo magpakilala si Jesus ang pangungkalisa. Amen? Because heaven is about Jesus. It's not about the mansions. Pero, sabi nito mga kapatid, what is the joy in heaven? Ano itong joy na to? Sabi, Lucas 15:7, there is joy in heaven, or the angels of God, to those who repent, and there will be a blessed commendation of holy benediction for the winner of souls. Ang isa sa masaya sa langit mga kapatid ay yung katuwaan na makita mo na naligtas yung ibang tao. Ito ang sinasabi mga kapatid. Ito ang isa sa masayang bahagi sa langit. Na makita mo yung anak mo na kahit matigas ang ulo, pero patuloy mong pinanalangin, patuloy mong iniyak sa Panginoon, patuloy mong minahal, patuloy mong inilapit sa Panginoon pagdating sa langit, nandoon siya. At sino ang pinakamasaya? Ito yung magulang na nagdala ng mga anak sa langit. Amen? Kaya na po kami galing mahal ang hinta, at dahil may utang pa kami kuya, pero wala akong ibang school na pipiliin, kundi yung school na alam ko na dalhin ang aking anak sa pagkakilala ng Kristo. Amen? So, ang langit, ang kasayahan ng langit sa Panginoon, they will join the rejoicing ones in heaven who shall harvest hope. So, yung kalikasan kasi ng tao, ang kalamihan po ang kaligayahan ni Kristo. Sabi sa Hebrews 12 verse 2, Jesus suffered the cross because of the joy that was set before Him. So, sa harapan ni Kristo, mayroon siyang tinitignan kasayahan. At ano yun? Yung maliligtas tayo lahat. Mga kapatid. Kaya, gusto ni Kristo maging kamag-agawa niya tayo kasi gusto niyang ipatikim sa atin yung kaligayahan na ito. Amen? Nakakuha niyo mga kapatid. Gusto ipatikim ni Kristo yung kaligayahan na may makita kang naliligtas. More than yun sa appreciation or certificate na makita magbigay ng tao or yung makilala ng tao na kayo nakikisabot sa gawain, that's not the joy of the ministry. Alam niyo, there was a time na nag-burn out po ako kaya tumingin po ako ng AUP ng matagal, kakagraduate ko lang last year. Tapos nag-missionary ako ng nag-missionary. Sabi ko, marami na rin siguro alam, kaya ako nag-missionary. For 12 years ako nag-missionary. So maybe for 5 years, ang sipag ko sa gawain, ministry and ministry. Pero, mali yung motibo ko mga kapatid. Ang motibo ko ay, alam mo yun, masarap ko yung, oy, si Brother Arzi, nag-ubay mo sa akin, oy, ano yan, masipag sa gawain. Pero there was a time na na-burn out ako mga kapatid kasi para sa akin, it doesn't make sense anymore. Kaya ay, natutuwa tayong makita na ang mga tao ay lumalapit sa Panginoon. Ngayon po ba ay natutuwa tayong kahit makagod o minsan kailangan mo pang gumastos ng sarili mong pera at minsan hindi ka na-appreciate. Minsan hindi makita ni pastor na ikaw ay nag-visitation, hindi makita ng elder na ikaw ay naggagawa sa gawain, pero alam mo, ginagawa mo yung para sa Panginoon and you're happy. Ngayon pala mga kapatid, gusto na ni Jesus maranasan natin ito. Amen? Kasi kung hindi natin ito na-enjoy kayo, pagdating sa langit, more likely, hindi rin natin siya ma-enjoy na makita ang tao na liligtas. Kaya po, ang manawagan sa atin, patuloy po tayo magpagalit sa gawain ng Panginoon. Patuloy natin paglingkuran yung mga inilagay niya sa ating balikat. Number 1, ang ating mga pamilya. Kapag kaya ko maglingkod sa ibang tao pero hindi ko mapaglingkuran ang aking pamilya, yun po ay hypocrisy. Kaya mo
sinampal ako ng dalawang kanan, na ako'y pastor, o nagpapastor, tapos ikaw ay gusahin mo sa iba yung aming anak. So, simula dun sa malapit sa atin, ano? Yung kapitbahay. Naintindihan mo mga kapatid, pag kaya mong paglikuran ng kapitbahay, kaya mo yung paglikuran yung palalayo. Amen? Parang hindi ka nag-aamin. Ang problema minsan yung kapitbahay pa, ang hindi natin na paglikuran kasi kailangan ako dito eh. Ang narinig niya yung sermon ko sa anak ko eh. Narinig niya yung pag-aaway ng yung kasawa niya, mga kapatid. Yung ating mga imperfections, hindi rin yung dahilan para hindi natin sila abutin. May paraan ng Diyos kahit hindi ka perfect, kaya mo pa rin maabot yung kapitbahay. Amen? Kasi kung kaya mo silang abutin, kaya mo abutin yung malayo. Pero kung yung malayo na abot natin, hindi yung malapit, ay hindi natin sila napaglikuran. Then, meron kailangan mo pagbaguhin ang Panginoon. Sana ngayong gabi, patuloy po kayo ma-encourage. Ngayong Saturday, ang mga kabataan, kaya they are free. Suportahan natin ang crusade, natuwa ko sa crusade. Suportahan natin ang mga ministry, papagawa ng church. Suportahan natin ang higit sa lahat ng mga kapatid. Dito ako magkalapos. Alam niyo po, ang pinaka-the best na ministry ay hindi Bible study. Ang pinaka-the hindi sermon. Ang pinaka-the best na ministry ay yung little act of kindness na unselfish. Mas makapangyarihan ng mga kapatid. Yung ipakita mo ang mabuti na Diyos sa kapitbahay mo, na pinapanalangin mo sila, minamahal mo sila, at ginagawa mo sila ng mabuti. Bago ka sila ay mag-study, nawin na sila kay Kristo. Sana patuloy po natin maranasan ang kaligayahan ng pagiging steward sa kabutihan ng Diyos sa pagbabahagi sa ibang tao hanggang makarating tayo sa langit ng bayan. God bless you.